Tuloy natin yung discussion dito sa asil na to, yung sa Nasser. Kung nakita ninyo yung video ng kanilang away, magaling talaga sila sa umiwas. So, maigsi lang umiwas, pinapanood ang kalaban. Tapos, yun nga, pag na-point mo ng maayos, magandang pumalo, timing. Ngayon, hindi ko alam kung yung iba alam to. Yung asil kasi, ayon na rin kay Paring Rico. Pag nilalaban sa derby, kailangan mahaba ang oras ng paglilimber. Kasi ang asil, madalas, pag galing sa dilim, medyo pang mata nila. Hindi ka mukha ng American Foul, Texas, na yung nakaka-adjust agad sa liwanag. So, itong mga asil, kailangan mong ilimber na mas mahaba. Mahabang oras ang kailangan dyan sa paglilimber. So, isa yan sa pinag-aanuhan namin, pinag-aaralan. Hindi pwede yung limber mo lang na maigsi. Kailangan maka-adjust yung sa pang maganda sa asil. Bukod dun sa, ayun nga, kapag ang asil kasi binaba mo ng 1/4, 1/8, minsan nawawala na influence nila. Ang iba kasi inaabol, pabilisin. Pagkayari nun, pag napabilis, di nila alam, nawawala na yung karakter ng asil. Kasi ang hinabol natin sa asil, hindi lang naman yung cutting, yung talino. Ngayon, once na lumilit na influence ng asil, yung talino rin nila, minsan nababawasan na. Maring may makuha kang maayos, pailan-ilan na lang sa 1/4. So ito, pag binread ko to, mas madalas pagdating ng 1/2, ibabalik ko uli sa asil, sa Viper. So, ganyan ang breeding ko sa kanila. Pag breed ng 1/2, pinasukan ko ng sweater. I-breed out ko yung sweater. So, babalik ako sa asil. Pangit sila. Mas magandang influence ng mga asil kapag nakikita mong mas pangit sila. Pag refine na, nawawala na rin yung ng asil influence. Maring ang matira doon yung katawan. Cutting, nandoon pa rin, pero yung talino, medyo malaki na nababawas. Hindi katulad yung heavy sa asil. Iyon ang isang nagustuhan ko dito sa Viper. I-heavy mo siya sa asil, hindi ka kakabahan. Maring pangit sila, pero yung palo, yung utak nandoon. Kaya hindi ako yung i-grade sila ng 1/4, 1/8, hindi ko ginagawa. Mas ako dun sa 1/2, pagkaya rin balik ako sa Viper. Hindi sila kalakihang manok. Yun ang isang dito. Hindi ko masyadong natututukan. Nung nakaraan may pinasok ako na Viper. Hindi ko nagustuhan yung malalaking size. So, ngayon, balik ako dun sa original na galing kay Paring Rico. Tapos, eto, tingnan ko this year. Meron ako nakikitang magandang ilagay doon sa babae ko para ma-improve yung stasyon. Maliliit lang naman ako. Pero ito siguro to nasa 1/8 to 1/9 na medyo maganda katawan. Yung isang kapatid nito baka 1/6 lang. Yung nakita niyo sa bitaw na white legs. Pero ito nga, ngayon pinagbibitaw ko, baka masubukan ilaban silang dalawa sa 2 weeks. Mga lang to, stag late born. So, tingnan natin yung resulta pag nailaban to magkapatid. Pinabibitaw ko
kanina, yun lang halos ang bitaw uli nito. Nung stag na bibitaw, pagkayari, nitong hindi na pinansin, nakatali lang. Pero bata pa to mga bull stag. So kanina na ibitaw, mamaya nga po ibibitaw ulit. Hanggang sa medyo matuto, bibitaw sa iba't ibang kulay. Yun lang, medyo malalaki makakabitawan. Pero maayos namang maglaro Hindi naman nakikipagsabayan. Pero ito kanina, ang ganda ng palo nito, no? Unang bitaw sa claret. Nung pangalawa, medyo napagod yata naglaylo. Pero yun nga, ang isang abilidad nito, yung temperament nila. Sila, hindi sugod, pagkayari, kalmado. Yung isang naging handler ko nung bumalik ako, yun ang gusto niya dito. Napansin niya kagad yung pagiging kalmado nila sa laban. Kahit na ipatuka mo sila, galitin mo. Kalmado pa rin. So, dun sa pagiging kalmado na yon, hindi nawawala yung laro nila. Yung iwas, konting iwas, tapos palo. Kaya nung nailaban ko na istagan nun, pag nagbanggaan sila sa ere, pagbagsak na pilay sila, maya-maya magugulat ka, ball ang kalaban. So, yung cutting ron, magandang cutting ability nito, gaya ng sabi ko sa laon. Maraming pinanalo to. Halos hindi nadidiyado sa La Union tong mga Viper pag nakita nila. Yung mga nagsasabong sa Agoo, Rosario, ayan, palagi ko nakakita na nila to. Ang naglalaban ng mga ito, yung Three Sisters, Altus. So, yun ang lagi entry name nila, Three Sisters, Altus. So, doon maraming na-teste din ito. Ako nung bumalik lang ako, doon ako naglaban. Pero magandang bloodline. Ilan lang ang meron. Yung mga kaibigan ni Paring Rico. Tapos yun nga, sa akin kasi sa night, sila sa Naked Hill. Sa Naked Hill, hinahalo nila. Kasi nga, hindi naman kalakihan. Lalagay nila sa Belgian. Pero nailaban nila ng nakasubok sila Naked Hill ng pure na Viper. At nanalo. So, pagdating sa gameness, aasahan mo nila. Ang tunay na asil, game. Kapag medyo duwag yung asil mo, baka yan yung may dugong oriental. Kasi oriental, minsan may takbo. Tapos kung makikita ninyo nun, si Bobby Balls, lumalaban ng gap. Ayaw niya ng knife naman. Kasi pagdating sa gap din, para lang din Naked Hill yan. So, ma-testing mo talaga yung gameness. Pero itong mga ito, knife foul, talagang subok na. Kagaya ng pinakita ko sa labas ang bituka, talagang kita mo yung laman loob niya na sa labas. At kitang-kita mo yung laki ng butas sa loob. So, ganun to katibay. Hindi kayo iiwanan basta-basta. Siyempre, kailangan nasa tamang kondisyon din. Lahat naman ng manok pagka pinabayaan mo tapos nilaban mo, may posibilidad na tumakbo kahit ngayon deep game. So, ito ang Nasser Saab na Viper. Pag nagkita kami ni Paring Rico, discuss namin na mas malawak. Kasi mas marami siyang alam dito. Dahil sa Naked Hill nga, nilalaban din nila. So, hintayin natin yun. Magkita kami nila Paring Rico.